Dito nga ako ngayon sa Pangasinan. At the same time, tinesting na rin natin to si yung bagong motor, ang Flash 150. Consider na rin na 4 valves at 150cc. May power talaga. Tapos yung shifting niya mga tol, hindi siya matigas. Nakangapa pa ako sa niya, dito sa gauge ng tangke. Kasi ang hirap ma-determine kung ano na yung lagay ng tangke mo. Pag gusto niya ng top speed, panoorin niya si J-Mags. Yun, talagang halimaw gumamit ng Rossi Flash yan. Karoon na ako ng Rossi Gamma 200, pero iba talaga yung power ng 4 valves. Next naman mga tol, ayun, kaya rin ako gabi nag-review para makita natin yung ilaw niya kung malakas, kasi may nagtatanong din Kusina niya malakas naman. Sa tingin ko hindi na rin to ma-upgrade ng yung snail horn Cooling system naman niya mga tol, since water cooled na nga ito, pwede kong sabihin na good for long ride na talaga tong motor na to, or pwede talaga siya pang long ride. Siguro hahanapan ko na lang to ng kasukat na radiator guard. Oo, puno. Valenzuela. Pansukat kayo ng gulong, ang hangin. Sukatin ko lang sana yun puno na. Punong-puno. Oo, yun talaga yung nagustuhan ko dyan Gawin mo nga 20 lang. Oo, bawasan mo na lang. Oo, matigas. Minsan gumigewang pagka pintura. Pangkapin nyo na lang. Okay, thank you. Ito na ako. Thank you Ayun mga tol, pauwi na ako sa Manila. Dito nga ako ngayon sa Pangasinan, kasi dinalaw ko lang yung pamilya ko. At the same time, tinesting na rin natin to si yung bagong motor, ang Flash 150. So pagpunta ko dito nung kahapon, nag-vlog ako kaya lang hindi nakisama yung mic. Hindi pala naka-register yung external mic dahil dun sa adapter. Kaya yung mga pinagsasabi ko dun sa ginawa kong video kahapon, wala akong na-save. Ngayon na lang ulit, ngayon ko na lang sabihin yung mga pinagsasabi ko. Kaya mga tol, tungkol lang naman dito kay Rossi Flash 150X yung pag-uusapan natin. Since nabiyahe ko na nga siya, malayo na rin yun. 190 kilometers yung tinakbo ko mula Valenzuela hanggang dito. So pag-uusapan lang natin yung mga naramdaman ko sa kanya nung gamit ko nga siya papunta rito. So far wala naman akong masabi mga tol sa performance, kasi talagang consider na rin na 4 valves at 150cc. May power talaga. Malakas talaga siya Ayan, nga lang yan, ang takbong chill ride lang ako niya Chill ride lang to, 80, 70. Kasi kapag talagang sinubukan mo yung lakas nitong motor na to, bibigay talaga niya yung lakas niya. Bibigay talaga niya yung lakas na gusto mo. Pagdating sa overtaking, walang bitin. Basta kailangan kasi nasa tamang gear ka pag overtake ka, nasa tamang kambyada ka. Tapos yung shifting niya mga tol, hindi siya matigas. Kasi napapansin ko lang sa ibang motor, kukumpara ko na rin sa ibang motor na mahirap hanapin yung neutral. So full stop, stoplight, kailangan mo mag neutral. Hindi siya mahirap hanapin kasi konting apak mo lang sa kanya, nagno-neutral agad siya. So, hindi mo na kailangan gamitan ng silinyador para makapag-neutral ka. So clutch mo lang, tapos i-half shift mo lang yung between primera sa segunda, sa gitna ng primera at segunda, makakapag-neutral ka na. Ganun siya kadaling i-neutral. So fuel consumption naman mga tol, isulat ko na lang dito kung ano yung gas consumption ko, kasi hindi ko pa rin tansyado. Gawa nga ng unang gamit ko sa kanya dito kay Rossi Flash. At the same time, nakangapa pa ako sa dito sa gauge ng tangke, kasi ang hirap ma-determine kung ano na yung lagay ng tangke mo. Hindi mo alam kung kalahati na lang, hindi mo alam kung 1/4 na lang, kasi nga dalawa lang yung guhit, dalawa lang yung bar. Kaya kumpitin ko na lang muna siya pagbalik ko ng Valenzuela. So pagdating sa handling mga tol, sa handling ayan, napaka-smooth. Ang smooth niya. Nung una lang kasi medyo may konting
may konting ano yung manibela niya, may parang kabig. Yung pala sobrang tigas nung gulong nung nahangin ko sa gulong. Kagaya nung kanina pinabawasan ko dun sa ano sa pump attendant. Tsaka masakit siya sa bisig mga tol, dito sa bisig sa ganito. Kasi nga medyo may laban siya gawa nung matigas pala yung gulong. Tsaka isa pa yung manibela, medyo maganit pa siyang ikutin or i-steer kasi nga medyo bago pa. Ngayon okay na siya, ayan oh. Kahit bitawan ko yung manibela oh. Oh. 'Di ba? Napaka-smooth. Napakaganda ng handling nito mga tol. Ayun oh. Oh, nauhan tayo. Pero diretso lang. So sa suspension naman, ayun nga sabi ko kanina, medyo matigas yung gulong ng inuwi ko dito. So pasobra ako sa hangin kaya medyo matagtag siya. Pero all in all mga tol, pagdating sa shock, maganda yung shock niya, maganda mag-play. Hindi rin siya sobrang tigas. Pagdating sa ano mga tol, sa speed, mga magtatanong ng top speed dyan, kung ano top speed ko. Hindi na ako nagta-top speed mga tol eh. Sawa na ako sa top speed. Gusto ko na lang yung power. Kasi pamilyado na ako, dalawa na anak ko. Syempre may asawa ako. Kaya careful din ako sa pagmumotor. Triple ingat. Ayoko na ng top speed na yan. Sawa na ako dyan. Kung gusto niya ng top speed, panoorin niya si J-Mags. Yun, talagang halimaw gumamit ng Rosy Flash yan. Was-was kung was-was. Yung tipong kakalabas pa lang ng kasa, fresh from kasa, binarurot na agad. Kaya mga tol, kung tatanungin nyo ako about sa top speed, si J-Mags na lang makakasagot sa inyo. Ang gusto ko lang i-share dito is yung experience ko sa motor or point of view pag nakasakay ka sa motor na to. Basta ang masasabi ko lang mga tol, malakas tong motor na to. Karoon na ako ng Rosy Gamma 200, pero iba talaga yung power ng 4 valves sa 150cc. Andun talaga yung power niya. Si Gamma 200 naman, malakas din naman. Ang problema ko nun sa kanya is mabigat siya, kaya kapag minsan kahit nasa high RPM ka na, hindi mo mararamdaman eh, kasi nga mabigat siya. Compare mo dito sa 150cc na medyo magaan-gaan, talagang malakas talaga. Next naman mga tol, ayun, kaya rin ako gabi nag-review para makita natin yung ilaw niya kung malakas, kasi may nagtatanong din eh. Kasi gusto ko rin pakita sa inyo yung lakas ng ilaw nito kahit stock lang siya. Ayan yung low. Ayan yung low. Ito yung high. Ayan, di ba? Malakas. Malakas siya mga tol kahit stock lang yung ilaw. Pero hindi pa rin ako komportable sa ilaw na yan. So baka maglagay pa rin ako ng auxiliary light or extra light, MDL, ganon. Yung madali lang makabit dito kasi mahirap hanapan siya ng pagbabrakitan eh. Gawa nga ng yung harap niya is medyo minimal yung mga pagkakabitan mo ng ilaw. Parang wala kang pagkakabitan ng ilaw eh. Bahala na, didiskartehan na lang natin or hingi na lang tayo ng ng tips sa ibang rider, sa ibang naka flash 150i o yung version 2, yung hindi pa naka 4 valve. Siguro meron naman na siguro mga naka mini driving light. Hingin na lang tayo ng idea sa kanila. Pero pagdating sa ilaw niya mga tol, malakas siya. Parang hindi lang ako komportable, parang gusto ko pa siyang dagdagan. Busina niya malakas naman. Sa tingin ko hindi na rin to ma-upgrade ng yung snail horn eh. Kasi yung sa loob nitong harapan, parang wala na ring wala na ring space na paglalagyan ng snail horn kung magkakabit man ako. Kaya dyan na lang ako, o stick na lang ako dyan sa stock na busina. Sa cooling system naman niya mga tol, since water cooled na nga ito, pwede kong sabihin na good for long ride na talaga tong motor na to, or pwede talaga siya pang long ride. Kasi nga water cooled na siya, tapos meron na siyang radiator fan, so no worries na sa overheat. Kaya lang mga tol, may napansin lang ako dun kasi nga malaki yung radiator niya. Kapag malaki yung radiator, prone siya sa sa mga talsik ng bato. Kaya kailangan natin lagyan ng radiator guard yung radiator natin. Kailangan natin maglagay ng radiator guard para hindi kawawa yung radiator. Kaya hanggat maaga siguro hahanapan ko na lang to ng kasukat na radiator guard para ma-preserve natin yung radiator natin. Pero kung tatanungin nyo ako mga tol, all in all performance nitong motor na to, hindi naman sa bias ako sulit na sulit yung 75k mo kung bibili ka nito or kukuha ka ng motor na to. Kasi nga ang dami na rin naglalabasan sa Facebook, YouTube, mga iba't ibang social media platform na nakikipagsabayan na nga sa
mga branded to, sabi nila. Ewan ko kung paano nila dinedefine yung branded. Kasi pag sinabi mong branded, may tatak, may pangalan. Ito branded din naman to kasi may tatak at may pangalan, Rusi, di ba? Kaya alam nyo mga tol, kung kukuha kayo na itong motor na to, kailangan matibay yung dibdib nyo sa mga basher. Napakaraming basher ng motor na to, putek na yan. Kahit saan ako magpunta, sa FB, sa YouTube, ang daming basher. Kaya kung kukuha kayo ng Rusi, kailangan masikmura nyo yung mga sinasabi ng mga basher. Pero sa akin kasi mga tol, wala na yun eh. Kasi alam ko hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Yung iba dyan, mga pa-hype lang na para lang siraan yung motor. Or yung iba naman, hindi ko alam kung naiinggit. Tapos kung sino pa yung mga basher ng Rusi, karamihan pa dyan mga walang motor. Kaya hindi ko alam kung saan sila humuhugot ng lakas ng loob para mambash. Tsaka hindi ko alam kung saan sila humuhugot ng lakas ng loob para i-degrade itong motor na to, since hindi pa naman nila nagagamit, hindi pa naman nila nasusubukan yung performance. Tsaka bago pa lang naman, kaya wala pa rin naman tayong nakikita ng mga nagtatagal. Kasi nga bagong unit pa lang eh. Pero dun pa lang kasi sa 150i, yung Flash 150i, may mga nagtagal na, may mga taon na nga inaabot eh, 2 taon, 3 taon. Tapos partida, hindi pa yun naka KA150 engine or hindi pa naka Lonsin engine yun. Kaya ganun mga tol, kung gusto nyo ng ganitong motor, just be na lang, nice to bashers, ganun. Kasi si basher din na nagpapasikat sa Rusi. Yung mga basher din na nagpapasikat sa Rusi, sa totoo lang, kakabash nila, marami tuloy na ako curious. Kaya yung iba napapasearch, ano ba meron sa motor na to, ba't binabash, ganyan, diba? Syempre sa mundo ng social media, kailangan mong tibayan yung iyong sarili. Kapag nakarinig ka ng mga pangbabash, kailangan hindi mo sila pansinin, wag ka magpa-apekto. Kasi alam mo naman yung totoo. So pagbalik natin ng Valenzuela, gagawa naman tayo ng content tungkol sa mga frequently asked questions sa motor na to. Yung mga tanong doon na hindi ko masagot kasi ang dami. So pipili tayo doon ng mga katanungan mula nung unang upload ko sa review ko nito hanggang sa nag-reveal tayo ng makina. So yun, gagawa tayo ng content tungkol sa mga frequently asked question na hindi natin masagot sa comment box. So yun na lang mga tol, hanggang dito na lang muna tong vlog kasi medyo mag-focus muna tayo sa kalsada. Malayo-layo pa kasi yung babiyahihin ko, kaya kailangan natin mag-focus. Binigyan ko lang kayo ng mga konting pasilip, point of view kapag ito motor mo. Rusi Flash 150X, ang motor na maraming basher. Kung nagustuhan mo naman yung video, like mo na lang. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Hit mo yung notification bell para updated ka sa mga i-upload ko tungkol sa motor na to. Kasi marami pa tayong i-upload tungkol sa motor na to. So meron pa tayong 1 month of using Flash 150X honest review, ganun. Para dun sa mga nag-aantay na masira or magkaroon ng issue or may lumabas na issue si Flash 150X. So hanggang dito na lang, ride safe sa ating lahat mga tol. At peace lang, no hate, no brand wars. Bye.